Hello everyone! Welcome back to our channel! Welcome back, no? Kala mo naman. So guys, matagal-tagal akong hindi naka-upload sa aking YouTube channel. So ngayon, umpisahan ko na dito na ako madalas mag-upload ng ating video, no? Regarding sa mga job hiring. Dito ko na ipopost. Bali, isiparate ko na po yung Facebook page ko. Kasi nga, sayang din naman kasi guys, pag doon ako magpo-post sa Facebook page ko dahil nag-earning na ako doon. Then ayokong magka-violation dahil sa mga posting ko sa job hiring kasi bawal kasi sa Facebook yung yung mga posting about sa mga job hiring. Dapat specific yung mga words na gagamitin mo bago ka mag-post doon. Dito mas safe gamitin yung YouTube, kaya minabuti ko na lang na dito ako magpo-post. Madalas na nating magagamit itong YouTube natin ngayon, no? And congrats pala sa lahat ng mga nakapagtapos ng visa appearance, sa applicant ko sa Hong Kong, kay Josephina, kay Jupay, sa Cyprus naman. Meron din akong applicant sa Cyprus and sa Taiwan. Sa Taiwan, hindi ko na lang kayo isa-isahin, no? Basta shout out sa inyo. See you soon dito sa Hungary, guys. And sa mga aplikante ko naman sa Czech Republic, hintay-hintay na lang din yung mga visa ninyo kasi palabas na yun, guys. Marami-rami na rin kayo, guys. So, malapit na yun. And good luck na lang sa inyong lahat. And sana marami pa kayong matulungan na mai-refer sa akin para makapag-apply para sa Czech Republic. Sa mga gustong mag-cross country, ang hiring po namin ay housekeeping para sa mga babae. Tapos, sa Hungary lang muna to guys kasi isiparate ko lang yung namin, video para sa Czech Republic. So, itong video na to guys, para lang to sa Hungary. Para hindi kayo malito, no? Sa Hungary guys, ang job hiring natin ay housekeeping at saka food delivery driver. So, sino-sino ba dito yung mga qualified sa housekeeping? Ang qualified dito guys, yung merong edad na 22 years old to 48 years old lang po. Then, sa food delivery driver naman, hanggang 48 years old lang din. So, same lang din siya. Ang housekeeping pwede po babae. Then, sa food delivery driver, pwede rin babae at saka lalaki. Actually, yung housekeeping namin, pwede sa babae lalaki, pero depende rin sa company, guys. So, hindi lahat ng housekeeping is puro babae. Meron ding lalaki. Pero, depende po sa hiring na hinahire namin. So, sa ngayon, ang housekeeping namin, babae lang muna. Pero may time na kukuha din kami ng mga lalaki. Then, sa food delivery driver, babae at saka lalaki. Kahit wala ka pong license, okay lang kasi e-bike or bike yung gagamitin mo. Pwede kang mamili kung e-bike ba o yung bike ba ang gagamitin mo. Kung meron ka namang license sa Pilipinas, pwede mo siyang gamitin dito, ipa-convert dito sa Hungary para magamit mo yung lisensya mo. So, magiging ang tawag nun, sa parang converted na dito maging para international license sa Hungary. Then, ang salary sa housekeeping is 52,000 Philippine peso. Sa food delivery driver naman, guys, ang sahod pala dito sa ating housekeeping ay 52,000
peso. Philippine peso na po dito ha. Kino-convert ko na siya. So, yun po yung pinaka-minimum na salary sa housekeeping. Then, 8 hours po yung pasok nyo. Then, isang beses lang kayo mag day off. Kumbaga, 6 na araw yung pasok nyo. Pero everyday, 8 hours lang yun. Then, yung pang 7 days nyo, yun po yung day off ninyo. Yung mga benefits na ino-offer ng company o ng employer, dito na po nyo malalaman pagdating nyo dito guys, kasi sasabihin naman yun kung ano po yung mga benefits na ibibigay nila sa inyo. Basta yun lang po. Dito sa Hungary na job hiring, libre po ang accommodation. Wala na po kayong problema sa accommodation. Libre po lahat. Maliban na lang sa pagkain. Yung pagkain, sagot nyo po yun guys. Yung mga ma-assign naman sa hotel, meron niyang free food. Pero 1 meal. Isang beses lang. Then, yung mga sa company naman, magbaon na lang kayo guys kasi minsan walang libre. Depende rin sa employer guys. Depende. Marami kasi kaming employer guys, hindi lang isa. Kaya iba-iba. So, i-generalize ko na lang na hindi libre yung pagkain dito. Libre kayo lahat. Transportation, tapos sa kuryente, lahat. Sa bahay, lahat. Basta, accommodation, libre kayo. Maliban lang din sa yung pag bumili kayo ng sarili ninyong SIM card, yung internet, kasi, di ba, ang free wifi kasi nasa accommodation lang, nasa company or nasa hotel. Pero, pag nasa labas kayo, naglalakad kayo, kung gusto nyong mag-internet, wala kayong internet, pwede kayong bumili ng sarili nyong internet. Mura lang din naman siya, guys. Nasabi ko na yata lahat. And kailangan nyo pa rin, kailangan nyo din maghanda pala ng visa ID, yung picture, yung naka-visa size. Meron yung specific guys, doon kayo magpa-picture sa talagang alam nila yung mga visa size. Nakalimutan ko yung size ng sa visa. Visa picture. 2 pieces yun po yung dadalhin nyo. Ganun lang yun guys. Yung sa processing fee naman, tawagin na lang ako sa aking WhatsApp. Kung talagang interesado ka, huwag ka nang mag-message sa akin na how to apply. Huwag ka na mag-message guys. Kung talagang interesado ka, sabihin mo, ma'am, interesado ako, may pera ako para ma-process ka. Pero pag yung umpisa mo pa lang ng message mo na how to apply, ay naku, baka hindi ko na yan mababasa guys. Kasi sobrang dami yung mga aplikante na nagme-message sa akin. Minsan naghahang na po yung cellphone ko. Hindi ko kailangan yung message na how to apply, paano mag-apply. Then, ang processing fee guys, hindi ko sasabihin dito sa video, i-explain ko sa inyo through tawag. Tawagan nyo ako kung talagang interesado kayo, kung meron kayong pang gastos. Kasi wala po tayo ditong salary deduction. Maraming nag-message sa akin na pwede ba daw salary deduction? Meron ba daw placement fee? Of course, meron tayong placement fee kasi nga cross-country po tayo. Sa Pilipinas, merong mga agency na walang placement fee kasi nga, sila merong, ang mga ganyan kasi na kaya no placement fee kasi si employer yung nagbabayad doon sa agency. Dito kasi hindi. Tayo magbabayad sa kanila para kayo makapunta dito. O ganun yun guys. So, pakishare na lang ng ating video para marami pang makakita nito. Para lang to sa cross-country lang guys. Para sa cross-country. Ulitin ko, hindi po dito pwede yung nasa Pilipinas. Kahit anong nationality ka pa, pwede ka dito mag-apply as long as marunong ka sa basic English. Pero hanggang 48 years old lang kami guys. Babae lang muna sa ngayon. Pag meron kaming hiring na housekeeping na kailangan yung babae, lalaki, gagawa din po ako ng panibagong video. Pero this video guys, pambabae lang po muna yung sa housekeeping. So, yun lang.
kung meron akong hindi pa nasabi, kung meron akong may mga tanong pa kayo, pwede kayong mag-comment sa aking comment section. Ay, ito pala, meron akong nakalimutan. Yung visa fee dito sa cross country natin, mapa Czech Republic man yan o mapa Hungary, yung visa fee at saka plane ticket, depende po yan kung magkano. Depende sa country. Kasi dito sa Hungary guys, 200 euro yung visa fee. Sa Czech Republic, ganun din 200 euro din Pero sa Hong Kong, iba. Parang nasa 100 lang din yata, 100 euro. Kung hindi ako nagkakamali. Basta mga 100 mahigit lang. Then sa Taiwan naman, parang hindi siya umabot ng 100 euro. So iba-iba. Kaya matuto na lang din kayong mag-Google kung magkano. And sa plane ticket naman, sagot nyo po yun. Yung visa fee at saka plane ticket at saka travel insurance, sagot nyo po yun guys. Kayo po ang magbabayad ng mga yan. Kasi yung ibabayad nyo dito na processing fee, talagang pang-process lang po dito ng working permit at saka sa iba pang bayarin dito, yung mga contract, magpatatak, ganyan. So, iba yun. Hindi po kasama yung visa fee at saka plane ticket. Kaya wag kayong mag-comment dyan sa comment section kung magkano yung visa fee at saka plane ticket. Kasi depende po yan sa lugar ninyo. May Google kayo guys, pwede nyong i-Google. Kasi iba-iba yung price, iba-iba yung country, kung saan man kayo ngayon. Mostly kasi nagtatanong magkano daw yung plane ticket? Magkano ba yung plane ticket? Depende yan sa destination mo Depende rin sa araw kung kailan mo ibubok. Depende sa country mo kung saan ka, gaano kalayo yung Europe at saka yung kinaroroonan mo ngayon. Depende po. Depende. Kaya, kayo na po yung mag-Google. Wag na kayong mag-ano. Kasi, mostly talaga guys, magkano yung visa fee? Magkano yung plane ticket? Kayo po yun guys, mag-search. Kasi, depende yan sa inyo Depende yan sa country. Depende. Kung sasabihin kong mag-book kayo ng pang business. O, di ba mahal? Kaya, doon tayo sa mura. Kaya, kayo po ang kukuha ng ticket. Kayo po magsa-search. So, i-Google nyo na lang guys. Kasi madali lang siya sa Google. Actually, lahat ng mga ngayon, nasa pwede nyo nang i-Google Yung visa ticket, nandoon na. Yung visa fee, nandoon na yun. Yung plane ticket. Kung nasaan ka, mag-Google mo na yun guys. Wala na po ditong kailangan na experience kasi meron na kayong experience. Nasa bahay kayo naglilinis, di ba? Mostly. Sa mga Taiwan applicants naman, wala ring problema kung wala kayong experience. Kasi pagdating dito, meron naman training. Hindi naman kayo kaagad isalpak. Tuturuan naman kayo. Tsaka alam niyo naman tayo mga Pilipino guys. Madali naman tayong matuto, di ba? So sa ngayon, yun lang muna yung mga natin, mga topic about lang sa Hungary sa housekeeping na job offer. So, uulitin ko guys, housekeeping ang kailangan ko ngayon, puro lang sa babae. Pambabae lang to guys. 22 to 48 years old. Kailangan lang po namin dito yung marunong maglinis, marunong mag-vacuum, yung hindi tatamad-tamad. Tapos, ang mga requirements na kailangan dito, uulitin ko din. Kailangan mong kumuha ng bank account, kasi kailangan natin ng bank certificate, police clearance, diploma, birth certificate, tapos passport mo, residence ID mo, yun po yung mga kailangan. Uulitin ko guys, ang sahod po dito ay 52,000 sa peso. 6 days ang pasok, 8 hours ang pagtrabahuan mo kada araw. So, pang 7 days mo is day off mo. Ilang processing time dito is 4 to 5 months. Yung, naman, ang processing fee dito, i-discuss ko sa inyo kung kayo po ay interesado. So, tawag kayo sa akin kung talagang interesado kayo kasi installment po yung processing fee namin dito. Hindi po isang bigayan.
At uulitin ko rin po guys, reminder, hindi po kailangan ng NBI clearance para sa Hungary. Yung birth certificate naman, hindi mo rin kailangan ng, hindi mo rin kailangan yung PSA. Basta malinaw yung pagkaano, okay lang yung local, basta malinaw yung pagkasulat. Kasi yun ang importante eh. So yun lang, mag-comment na lang kayo guys sa aking comment section. Baka may hindi ako baka may nakalimutan ako, no? Kung may mga katanungan pa kayo, basta wag lang po yung how to apply. Kasi alam niyo na guys kung saan niyo ako kukontakin. Ilalagay ko dito at ilalagay ko sa comment section yung mga requirements. So dito sa video ilalagay ko yung aking WhatsApp number para malaman niyo kung saan niyo ako makontak. Mas maganda kung tumawag kayo guys para mabilis kayong masagot. Ngayon kung hindi ko nasagot kasi may iba akong kausap, makita ko yung number nyo, tatawagan ko kayo. Kung hindi nyo naman masagot, mag-message lang kayo kung kailan kayo pwede. Or, tawagan nyo ako uli. Na ganitong oras tatawag kayo. Okay. So, pakishare na lang guys sa ating video para marami pa tayong mga kababayan na makaalam sa ating job hiring pa Hungary. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys, paki-subscribe na lang din kung nagustuhan nyo po yung ating video para updated kayo kung meron akong mga bagong update or mga bagong job hiring. So thank you so much guys. Thank you for watching everyone.